Nandito po tayo, malayang nagpupuri, malayang maghahandog sa ating Panginoon. Na marami pong mga nangyayari sa mga, lalo na sa ibang bansa, na maaaring inyo pong mga nabalitaan, mga lindol, na kung titingnan po natin, nakakalungkot po, mga kapatid, yung nangyari sa kanila, marami po ang namatay, marami po ang mga nadaganan. Kaya ngayong umaga po, tayo po ay magpasalamat sa Panginoon dahil mapalad po tayo, mga kapatid, may buhay po tayo, may lakas. Purihin po natin ang Diyos habang ating pong ding patuloy na idadalangin yung pong mga nalindol at yung mga ibang tao na nakaranas ng mga pagsubok ngayong umaga, kapatid. Praise God. Bago po tayo manalangin, sa pasimula po ng ating gawain ngayong umaga, ating pong basahin ang ating pong banal na kasulatan sa aklat po ng unang Kronika. 1 Chronicle chapter 29, 13 hanggang 15. 1 Chronicle 29, 13 to 15. Sa Tagalog po, aking pong babasahin. Ang sabi po dito, kaya't ngayon, aming Diyos, kami ay nagpapasalamat sa iyo sa aming pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. 14. Ngunit sino ako at ano ang aking bayan na makapaghahandog sa ganyang kusa ayon sa ganitong paraan, sapagkat ang lahat ng bagay na nagmumula sa iyo at ang iyong sarili ay aming ibinibigay sa iyo. 15, sapagkat kami ay mga taga-ibang lupa sa harap mo at mga nakikipamayan gaya ng lahat ng aming mga magulang. Ang aming mga kaarawan sa lupa ay gaya ng anino at hindi nagtatagal. Purihin po ang Panginoon, mga kapatid. Tayo po ay mga taga-ibang lupa. Dahil tayo po ay taga-langit. Amen? Anino lamang po tayo dito sa lupa. Kaya habang nandito tayo, mga kapatid, purihin po natin ang Diyos. Ibigay po natin sa Kanya ang pinakamataas na pagpupuri, ang pasasalamat sa Kanyang kabutihan. Tayo po ay manalangin. Praise God. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. We praise you, God. We worship you, Lord. Hallelujah. Thank you so much, oh God, sa iyong kabutihan. Salamat, Panginoon, sa aming pong buhay, sa lakas na iyong binigay. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon. Muli mo kaming indinako upang kayo po ay aming masamba, upang maitaas namin ang iyong dakilang pangalan, Panginoon. Salamat, Lord, sa kayaayang panahon. Salamat, Panginoon, sa mga provision. Salamat, Lord, sa pagtugon mo sa aming po mga dalangin. Narito po muli kami, Ama. Hallelujah. Kami po, Panginoon, ay maghahandog ng mga papuring awit. Kami po, Panginoon, ay isisigaw ang iyong dakilang pangalan. Iwawagayway, Panginoon, ang tagumpay na nagmumula sa iyo, Ama. Kaya, Lord, dalangin po namin, Panginoon, na manahan ka sa aming kalagitnaan. Lord God, madamanawa namin ang iyong presensya, ang iyong napakatamis na presensya, Panginoon, nawa, Lord, maramdaman ng bawat isa ngayong umaga. Tunay po, Panginoon, na walang iya pong masarap, kundi ang presence mo, Panginoon. Lord God, tunay po, God, na kami ay nauuhaw sa presence mo, Panginoon. Kaya ngayong umaga, kami, Panginoon, ay muli mong busugin, palakasin ng iyong pong mga salita, Ama. Dalangin po namin, O Diyos, ng aming pong mga kapatid na patungo pa lang dito, Panginoon. Ingatan mo po sila. Nawa, Lord, matagumpay silang makarating dito po sa aming panambahang ito. Sama-sama kami, Panginoon, na aawit at sisigaw ng iyong pong pangalan, Ama. Hallelujah. Lord, patuloy, O Diyos, nagpapakumbaba kami sa iyong harapan. Pakilinisin mo po, Panginoon, ang aming po mga puso at isipan na anumang mga kagalumihanan na gumugulo sa bawat isip
bawat isa. Lord God, dalangin po namin, O Diyos, na ito po ay pong alisin upang kami, Panginoon, makatuon. Maituon po namin ang aming pong mapakinig. Maituon po namin ang aming pong mga kaisipan sa iyo, Panginoon, ngayong umaga. Lord God, hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, Panginoon. Lord, sa bawat sulok ng panambahang ito, Panginoon, muli mong ilagay ang iyong mga anghel, O God. Hallelujah. At sama-sama kami, Panginoon, sa umagang ito, sa panggitan ng iyong presence, Panginoon. Hallelujah. Walang sawa kami, Panginoon, na magtataas na iyong dakilang pangalan ng Diyos. Kaya, Lord, we praise you and we worship you, O God. Hallelujah, hallelujah. We praise you, Lord Jesus. Hallelujah. Salamat, salamat, Panginoon. In the mighty name of Jesus, we pray and give thanks. Amen and amen. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Glory to God. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Tayo po ba'y pinagpala ngayong araw? Hallelujah! Lahat po tayo'y sumigaw ng hallelujah! Hallelujah! Embrace natin ang presence ng ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Jesus, hallelujah. We thank you, Father God, for this day. We claim the victory in the mighty name of Jesus. Hallelujah! Jesus, Jesus, hallelujah. Hallelujah. Bago po tayo mag-umpisa, tayo po'y magkamayan at i-welcome ang bawat isa. Ayan. Tignan po natin yung mga kapatid. Tignan natin ang bawat isa talagang pinaghandaan ang araw ng gawain para sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Tunay nga na nasa Panginoon lamang matatagpuan ang tunay na kagalakan, kasiyahan na ating mararamdaman. Amen? Amen. Maaari po ba bago tayo mag-umpisa, nasabihin natin, God is good. All the time. God is good. And all the time, God is good. Kaya mga kapatid, tayo po'y umawit ng may galak at kasiyahan sa ating mga puso. Hallelujah! Hallelujah! Jesus! Maaari po bang tayo'y lahat umidak, sumayaw para sa ating Panginoon? Hallelujah! May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaan. May awit, may saya, at papuri para sa Diyos, na hatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog na ay kapayapaan, handog na ay kalakasan, handog na ay kalakasan.
sa bawat pusong napapagal. Kaya ang papuri, awit ng pasasalamat at ang awit ng pagsamba Ay para lang sa handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya ng awit ng papuri, awit ng pasasalamat at ang awit ng pagsamba ay para kanino? sa Kanya. Yes, Jesus! Handog niya ay kapayapaan, Handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya, ay para lang sa Kanya. Hallelujah! Sumigaw sa galan, sumigaw sa galan, ang lahat ng ilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw sa galan, ang lahat ng ilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na papuri sa Kanya ibigay. Purihin Siya, awitan Siya, luwalhatiin Siya. Sumigaw sa galan, ang lahat ng ilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw sa galan, ang lahat ng ilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na papuri sa Kanya ibigay. Purihin Siya, awitan Siya, luwalhatiin Siya. Wagas na papuri sa Kanya ibigay. Purihin Siya, awitan Siya, luwalhatiin Siya. Wagas na papuri sa Kanya ibigay. Purihin Siya, awitan Siya, luwalhatiin Siya. Sumigaw! Hallelujah! Hallelujah, Jesus! Hallelujah! Thank you, God! Hallelujah! Hallelujah! Patuloy po nating awitan at sambahin ang ating Panginoon. Hallelujah, Jesus! Hallelujah! Tunay ngang tapat ang ating Panginoon. Hallelujah! Sa lahat ng ating gawa, sa lahat ng ating pinagdaraanan, tunay nga na nandiyan ang Panginoon. Isang tawag lang sa Kanya, yung presence niya, mararamdaman natin. Hallelujah! Alam ng Panginoon kung ano man po yung pinagdaraanan natin. Hallelujah! Kaya mga kapatid, we encourage you all na patuloy nating awitan ang ating Panginoon ng buong puso, ng buong may galak, ng buong may saya. Hallelujah! Hallelujah, Jesus! Hallelujah! Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila.
Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay iaalay. Bukas noon ngayon magpakailanman, luwalhatiin ka. Minsan pa po. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kabantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay iaalay. Bukas noon ngayon magpakailanman, luwalhatiin ka. Panginoon, kay buti mo sa akin. Hallelujah. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti
patuloy po nating awitan ang ating Panginoon. Hallelujah. Sa kahit ano man pong pagsubok na pinagdaraanan natin, ano man ang sitwasyon kung saan tayo naroon, patuloy po tayo manatili sa lilim ng ating Panginoon. Hallelujah, mga kapatid. Patuloy nating awitan at sambahin ang ating Panginoon. Hallelujah. Church, matatagpuan sa iyong lamang. Manatili sa iyong lilim. Come on, church, every voice. Hallelujah. Abutin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Salita mo'y panghawakan sa iyo lamang. Matatagpuan sa iyo lamang. Mananatili sa iyong piling at sasambahin ka sa dagong dilim. Mananatili sa iyong lilim na masumpungan ka sa dagong dilim. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dagong lilim. Mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka sa dagong lilim. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Ang pagpuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay, O Panginoon. Ang puso ko'y sa'yo magpakailanman. Ang pagpuri ko ay tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay.
at sasambahin ka. Sana kung liim mananatili sa iyong lilim, masumpungan ka. Sana kung liim mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka. Sana kung liim mananatili sa iyong lilim na masumpungan ka. Sana hallelujah mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka. Sana kung liim mananatili sa iyong lilim nang masumpungan ka. Sana kung liim. Hallelujah, hallelujah. We praise you, Lord. Hallelujah. Holy Spirit, we praise you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jesus, hallelujah. Patuloy po nating palakpakan, ibigay ang pinakamataas na papuri para sa ating Panginoon. Hallelujah. Alam po namin na lahat tayo ay pinagpala at mahal ng Diyos. Hallelujah. Thank you, Jesus. Magandang umaga po sa ating lahat. Announcement po muna tayo. Meron po tayong mamaya na youth service, 3 p.m. Kaya mga kabataan, kung may mga kabataan pa kayo maisasama, nawa maisama nyo mamayang 3 p.m. Meron din tayong, sa next Sunday po, ang start po ng ating service ay 9 a.m. Hindi na po siya 10 a.m. Starting po ngayong April na darating. Eto na, dadako naman po tayo ngayon sa ating pagbibigay sa ating Panginoon. Basahin po natin ang salita ng ating Panginoon sa Kawikaan 3 verse 9 to 10. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyuring handugan. Sa gayon, kamalig mo ay lagi ng aapaw, sisidlan ng inumin ay hindi na nga matutuyuan. Parangalan natin. Ating pagnilayin mga kapatid, ang pagbibigay na ay isang paraan ng pagpaparangal sa ating Diyos. Hindi ito tungkol sa halaga, kundi sa ating puso sa pagbibigay. Ang talatang ito ay isang paalala na kapag inuuna natin ang ating Panginoon
natin ang Diyos sa ating kayamanan kapag nagbibigay tayo ng ating unang bunga o yung best na para sa Kanya. Siya mismo ang magpupuno at magpapala sa atin ng higit pa sa ating mga inaasahan. Minsan natutokso tayong unahin ang ating sariling pangangailangan bago ang pagbibigay sa ating Diyos. Pero nais niya tayong turuan ng prinsipyo ng pagtitiwala na kapag siya ang ating inuna, hindi niya tayo pababayaan at pagkukulangin sa ating mga pangangailangan. Tayo po ay manalangin. Ama namin mapagmahal na Diyos, salamat po sa lahat ng pagpapalang patuloy niyo po ibinibigay sa amin. Tulungan niyo po kaming magtiwala sa iyo ng buong puso at magbigay ng aming mga handog bilang pagpaparangal sa iyo. Naway gamitin po ito upang ipalaganap ang iyong gawain. Pagpalain mo po ang bawat isa sa amin, ang aming mga kabuhayan, ang aming pamilya, at ang aming mga pangangailangan. Lord, maraming salamat po muli sa lahat ng pagmamahal na ipinagkakaloob niyo po sa amin sa araw-araw. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Before I spoke a word, you were singing over me. You have been so, so good to me. Before I took a breath, you read your life in me. You have been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I found lives in 99. And I couldn't earn it, I don't deserve it. Still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Yeah. If alam niyo po yung song, pwede pa kayo mag-join sa amin. Let's give it, offer it to Jesus. When I was your fault, still your love fought for me. You have been so, so good to me. When I felt no worth, you paid it all for me. You have been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, lives the 99. And I don't deserve it, and I don't deserve it. Still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Yeah.
The shadow you will light up, mountain you will climb up, coming after me. There's no wall you will kick down, lie you won't sit down, coming after me. There's no shadow you will light up, mountain you will climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you will light up, mountain you will climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. There's no shadow you won't light up, mountain you will climb up, coming after me. There's no wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, finds till I found lives in 99. And I couldn't earn it, and I don't deserve it, but still you give yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Thank you, Jesus. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Glory to God. Amen. Eksakto ang oras. Nakarating po ang ating po mga kapatid. So, sa umaga pong ito, bago po lumipad ang eroplano, ang sinasabi po ay malapit na po tayong mag-take off, kaya patayin ang cellphone, patayin ang laptop, at lahat ng electronics. So, lalo-lalo na po sa loob ng simbahan, tayo po ay naririto upang pakinggan yung mensahe ng Panginoon. So, gawin din po natin. And then, bago pa rin mag-flight, all passengers bound to New Zealand. Nandiyan si Sister, malapit na sis. So, ang sabi po doon is, passengers, fasten your seatbelt. So, nakalagay na ba yung seatbelt natin? Ibig sabihin, wala na pong tatayo. Kung merong iihi, umihi na po. Bibigyan po kayo ng 1 minuto. Dahil pag lumipad na po kasi, wala na pong tatayo at wala na rin pong doon sa loob ng eroplano. Wala na maglalakad-lakad. Kaya ganun po yung kahigpit ang eroplano dahil baka kayo po ay madisgrasya. So, praise God. Amen? Nakasarado na yung cellphone natin. Kukunti nag-amen, iisa lang Amen, amen. So, yun po yung ating pong for today po ay muli ay magandang umaga po sa inyo. Good morning po
at we know that God is here. Amen? Ano ang kanyang pangako? 2 o 3 ang nagkatipon sa kanyang pangalan. Anong ibig sabihin nun? Dahil pag-aaralan natin ng salita ng Diyos, naririto po sa ating pong kalagitnaan ang Panginoon. Amen? Amen. Bigyan natin ng buhay ang ating pong presensya sa Panginoon. Amen. So, napakabuti po ang Panginoon dahil ikaw, ako, tayong lahat ay dinala po niya sa lugarin pong ito at muli po nating mapakinggan yung kanya pong tinig. So, dito po sa ating pong text, sa book of Genesis, chapter 6, 13 to 22. Amen? Ito po ang sinasabi, no? Sa Genesis 6, 13 to 22, ito po yung, basahin muna natin. So God said to Noah, I am going to put an end to all people, for the earth is filled with violence. Because of them, I am surely going to destroy both them and the earth. So make yourself an ark of cypress wood, make rooms in it, and coat it with pitch inside and out. This is how you are to build it. The ark is to be 300 cubits long, 50 cubits wide, and 30 cubits high. Make a rope for it, leaving below the rope an opening 1 cubit high all around. Put a door in the inside of the ark, and make lower middle upper decks. 17. I am going to bring floodwaters on the earth to destroy all under the heavens. Every creature that has the breath of life in it, everything on earth will perish. But I will establish my covenant with you, and you will enter the ark. You and your sons and your wife and your son's wife with you, you are to bring into the ark 2 of all living creatures, male and female, to keep them alive with you, 2 of every kind of bird, of every kind of animal, and of every kind of creatures that moves along the ground will come to you to be kept alive. 21, you are to take every kind of food that is to be eaten and store it away as food for you and for them. Noah did everything just as God commanded him. So, itong Genesis chapter 6, 13 to 22, ito po yung istorya kung saan ay nag-build si Noah ng isang malaking barko. No? So, in our life right now, we are also built, ginagawa rin po natin yung barko natin bago dumating ang flood. Amen? Ginagawa na ba natin yung flood? Kapag hindi mo ginagawa yung flood mo ngayon, dahil before the flood, saan tayo dadako? Hindi tayo maliligtas. Kaya each one of us ay gumagawa na po ng barko. This is not a physical na barko, mga kapatid. This is our ministry. Amen? This is a ministry. This is not a ship. So, sa ngayon pa lang, mga kapatid, now we are building
tayo po ay gumagawa na po ng build ng arko. Upang pagdating ng unos, amen, pagdating ng unos, tayo o ikaw, ako, tayong lahat ay maliligtas. Maliligtas ba tayo pagdating ng unos? Amen! Kaya dito po, glory to God. The message of the Lord for today is victory. Ano yung victory? Ang sabi po doon ay tagumpay. Amen, tagumpay. So, ang una po nating tatalakayin po dito is letter V. Okay? B as in vision. So, sa ating pong binasa, no? Ano ang pangitain ng Panginoon doon? Ano po ang pangitain na nakita po natin doon sa ating pong binasa? No? So, dito po, ang nakita po natin doon is the flood. Okay? Ang sinabi po ng Panginoon, the Genesis chapter 17, ang sabi po doon, palulubugin ko sa tubig ang buong daigdig, malilipol ang lahat ng may buhay sa balat ng lupa. Okay? So, dito po, kaya nga po tinanong na tayo ng Panginoon kanina tayo ba ay gumagawa ng ating pong barko? So, ito na po na before the flood, no? Sinasabi po dito, bago yung flood, no? Kailangan tapos na po yung barko. Amen? Kailangan matapos po natin yung barko. Dahil kung hindi mo matatapos yung barko, hindi ka po maliligtas. Hindi ka po maliligtas. Dahil hindi mo kilala ng lubos ang Panginoon. Hindi mo siya nakilala ng lubos. Minsan, ang tao, pasama-sama lang sa loob ng church. And yet, the salvation ay wala pa po sa tao. Wala pa po yung salvation. Hindi po porque nandito po tayo sa loob ng church ay ligtas na po tayo. Hindi po tayo maliligtas doon sa ating pong pagsama-sama sa ating pong mga kaibigan, kapatid, pamilya. This is our own relationship to God. So, dito po, ang sabi po dito, no? Ang tao ay sukdulan ang kanilang kasamaan. So, makikita po natin dito po sa Genesis 6:13, sinabi ng Diyos kay Noe, napagpasyahan ko na lipulin ang lahat ng tao sa daigdig. Umabot na sa sukdulan ng kanilang kasamaan. Gugunawin ko sila kasama ang daigdig. Gugunawin ang Panginoon lahat ng tao kasama ang daigdig. No. Ngayon, as I said a while ago, kung hindi mo pa tinanggap si Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas, hindi ka po kasama doon sa barko. Maliwanag? Kung hindi mo pa tinanggap si Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas, hindi ka po kasama doon sa barko na ginagawa. Kasi kahit ikaw ay wala kang ginagawa patungkol sa ministry ng Panginoon. So, dito mga kapatid, no, makikita po natin na ano yung mundo na ito, tignan po natin. Baka yung mundo na ito, nandoon pa rin po tayo doon.
sa mundong ito. Ano po yung mundo? Nandoon po lahat ang kasalanan. Kaya nga, ang sinabi, sukdulan ng kasamaan. This is a warning to every one of us. Ang mahirap po mga kapatid, sinabi na nga ng Panginoon sa Romans 12:2 na huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Ngunit, ang tao pasaway, matigas ang ulo. Kaya nga, sinasabi kong may Kristiyanong sakang. Alam niyo yung sakang? Kung lagi po kayong umattend po dito, alam niyo na po yung sakang dahil minsan inilustrate ko na po ang sakang. Ito po yung sakang. Uulitin ko po, ito po yung sakang. Ganito po ang sakang. Pag lumakad, ganito po siya. Ganito. Sakang. Ibig sabihin, yung kaliwa, gumagawa kay Diablo, yung kanan, gumagawa sa Panginoon. Kaya, yung kanya pong paglakad patungo doon sa Panginoon, hindi po mabilis, kundi ganito yung sakang. Hindi po siya makapagdiretso na lumakad because he is sakang. Sakang po siya. Ngunit kung ikaw ay patuloy na lumalakad para sa Panginoon, sumusunod sa kanyang kautusan, madali po, ganito po yung lakad natin. Amen? Amen! Ganon po yung sakang. So alam na po natin, kapag ang kaliwa mo, ang isang paa mo ay gumagawa ng kasalanan, mahirap ka pong makalakad patungo sa Panginoon. Kaya kailangan diretso ang ating pong paglakad o diretso yung ating pong pagsunod sa Panginoon. So, yun po yung vision ng Panginoon na ang sabi po doon is the flood. So, binasa po natin yung Genesis chapter 17, nandoon po yung flood. Then, dumating po doon sa Genesis 13, ito na nga po yung sinabing sukdulan ang kasamaan ng tao. Ang pangalawa po, letter I. This is instance of instruction. Ang sabi po doon ng Panginoon is, build the ark. No? Gumawa ka ng isang barko, sabi niya. In Genesis chapter 6:14, kaya gumawa ka ng isang malaking barko na yari sa kahoy, sa sipres, lagyan mo ito ng mga silid at pahiran mo ng alkitran ang loob at sa labas, sa loob at labas nito. So, nandito na po yung instruction ng Panginoon kay kapatid na Noah. This instruction is not only for Noah. This instruction is for all of us. This is for all of us. Ang sabi po doon is, build the ark. Build an ark, sabi niya. Kaya nga sabi ko kanina na ikaw, ako, sa ngayon ay gumagawa na tayo dapat ng barko. Ibig sabihin, dapat nandoon na po yung pagtanggap natin sa Panginoon at nandoon na rin po tayo sa ministry na ipinapagawa sa atin ng Panginoon dahil ito yung dapat pong gawin ng mga anak ng Diyos na katulad na ginawa ni kapatid na Noe. So, yung instruction dito, tingnan po natin yung instruction ng Panginoon. Just imagine how do you build the ark. Tinanggap ko na ang Panginoon.
ito yung ministry na ibinigay sa akin ng Panginoon, na dapat ito ay akin pong gagampanan. No? Na dapat ito ay gagampanan. Kung titignan po natin, sinabi rin po lahat dito, lagyan mo ito ng mga silid, sabi niya, at pahiran mo ng alkitran ang loob at labas nito. Ang loob at labas nito. So, ibig sabihin, saan ka man dumako, i-build mo pa rin yung ark. Gawin mo pa rin kung ano ang ipinapagawa sa iyo ng Panginoon. Ano ba ang ipinapagawa sa atin ng Diyos? Ano po ang pinapagawa sa atin ng Diyos? Amen. Share the Word of God. Kung titignan po natin, the flood. Malapit nang dumating ang flood, hindi pa natin na-share yung salita ng Panginoon. Mahirap po na yung pagdating ng Panginoon, no? Alam niyo ba na mayroong maiiwan sa atin? Di ba, alam niyo ba na mayroong maiiwanan na nagsasalitang Kristiyano? Meron po yan. Ito po yung mga nagsasabing Kristiyano na hindi tinutupad o hindi ginagawa yung ipinapagawa ng Panginoon sa atin, sa iyo at ako. Pinabayaan mo yung ministry. Pinabayaan mo ang Panginoon. Sinabi na ng Panginoon, ako yung unang nagmahal sa iyo. At kailangan mahalin mo rin ng pabalik ang Panginoon. Sabi nga ng Panginoon, nauuhaw ako. Malapit na po. Yung 7 last word. Anong sabi ng Panginoon? Nauuhaw ako. Ang alam ng tao, kailangan niya ng tubig ang Panginoon. No! Ang kailangan ng Panginoon, ang iyong pagmamahal. Pagmamahal ng Panginoon. Kasi sabi po dito sa Genesis, sukdulan ng masama ang ginagawa ng tao. Sukdulan ng masama. Kaya, ang sabi ng Panginoon, nauuhaw ako sa iyong pagmamahal. Minahal ba natin ng lubos ang Panginoon? Kapag sinasabi mong mahal mo ang Diyos na hindi ka gumagawa ng pag-ibig o pagmamahal sa Panginoon, sinasabi mo lang, ngunit wala sa gawa. Takot ako sa Panginoon, pero gumagawa ka ng kasalanan. Kaya nga sabi ng Panginoon, sukdulan ng kasamaan. Kaya nga sabi niya, lilipulin ko, gugunawin ko ang mundo, lahat ng tao at ang daigdig. Amen. Ang sumunod po dito is letter C. Ang letter C po ay construction. Okay? Ito po yung construction na kapag bago mo i-construct ang isang project, meron ka pong blueprint, meron ka pong plano or design. So, katulad din po sa construction na ginawa ni Noe, in the book of Genesis, chapter 15, verse 16. Dito, makikita po natin kung ano yung mga size, kung ano yung size ng barko. Dito po, yung mas maliwanag dito sa Tagalog yung sinabi po niya na ang barkong gagawin mo ay, maliwanag pa to, 135 meters ang haba. Then, 22 meters ang luwang. Ito yung haba, ito yung luwang, at ang taas, ibig sabihin ang taas, from floor pataas is 13.5 meters. So, maliwanag po yung instruction, no? Yung instruction at construction
na ipinapagawa ng Panginoon kay Noah. Then sa 16, talagang inilagay po niya lahat. Sabi niya, bubungan mo ito at lagyan ng kalahating metrong pagitan mula sa bubong hanggang tagiliran. Gawin mong 3 palapag ang barko at lagyan mo ng pintuan tagiliran. So, kompleto po yung ipinapagawa po ng Panginoon kay Noah. Kompleto po. Malinaw sa mata, sa isip, sa puso ni Noah yung kanya pong gagawin. Now, tayo bilang anak ng Panginoon, malinaw ba yung instruction at construction na ibinigay sa atin? Meron bang instruction ng Panginoon sa atin? Meron bang construction na ibinigay sa atin ng Panginoon? Narinig na ba natin ang tinig ng Diyos? Mga kapatid. Kaya napaka-importante na mayroon po tayong vision, no? Yung vision, ito po yung ating pong pupuntahan, no? Yung vision, ito yung nakikita po natin na ipinakita ng Diyos na dapat po nating gawin. Ganon po yung vision. Ito yung vision na ipinagpagawa sa atin ng Panginoon. Number 4, target. Meron din pong target, no? Ang sabi po doon is, the ark must finish before the flood. Okay? Yung barko, kailangan matapos bago dumating ang unos. Ready na ba tayo doon? Parating na po yung flood. Na ito yung ating pong pagtuunan, no? Ito ang dapat natin mas bigyan ng pagtuunan, yung ating pong relasyon sa Panginoon. Alam nyo, ang trabaho mga kapatid, nandyan na yan eh. Fine. God is giving us 10 hours a day for our work. 8 hours in the office, 8 hours in the construction, and 2 hours for our 2 hours po yung ating pong travel time. Nakadesign na po lahat din. Sa tao, nakadesign na rin po yung buhay po natin. 10 hours. Kakain ka ng 3 beses. Ipalagay mo na lang is 1.5 hours. Matulog ka ng 8 oras. Nakadesign din po sa atin lahat yon, yung buhay po natin. And you have still 1 to 2 hours a day with the Lord. Nagagawa ba natin yon? What? Ano po yung ating pong ginagawa para sa Panginoon sa 1 o 2 oras sa Panginoon? Yun po yung dapat po nating makita sa buhay po natin habang tayo po ay nabubuhay sa mundong ito. Ang sabi po dito, so, the ark must finish before the flood. So, balikan po natin yung sinasabi sa Genesis 6:13. Ang sabi po doon, gugunawin ko sila kasama ang daigdig. Sabi niya, gugunawin ko sila kasama ang daigdig. Now, kung hindi po tayo susunod sa Diyos, alam na po natin kung saan tayo patutungo. Kaya bago mangyari na gunawin ng Diyos ang daigdig, kailangan matapos yung ark. Kailangan matapos mo ang iyong barko. Gaano na po
karami yung nagawa po natin doon sa pag-build ng barko. Nakalagay na po ba yung ating pong pang-ilalim? At nakalagay na po yung pang-taas? Nalagay na rin ba yung mga kahoy upang magkaroon po siya ng kaluwagan at kahabaan ng ating pong barko? Naumpisan na ba natin ang ating barko? O hindi pa o wala pa? We just remember ang pagdating ng Panginoon ay wala pong nakakaalam. Wala pong nakakaalam ang pagdating ng Panginoon. Kung darating ang Panginoon pagkatapos ng service natin, anong nagawa natin sa Panginoon? Ibig sabihin, kapag dumating ang Panginoon after this service, iyon na po yung sinasabing judgment. Minsan lang mamatay ang tao, pagkatapos nun ay paghuhukom. Ibig sabihin, pag dumating ng Panginoon, that's the time for judgment. Sa project na merong sa project po, dito po sa ating pong lipunan, meron din pong tinatawag na PIP. Ito po yung Project Implementation Plan. No? Yung Project Implementation Plan, nandoon po kung kailan matatapos, nandoon po kung anong kailangan mo na materyales, nandoon po kung anong kailangan mo na equipment. Lahat-lahat po nandoon po. At nandoon din po kung magkano ang iyong magagastos sa iyong project. Kasi meron tayong blueprint. Nandoon po lahat sa plano. Kaya ganon din po yung ating pong buhay, no? Yung ating pong buhay, ilagay din po natin na dapat may plano rin yung buhay natin para sa Panginoon. Nakaplano rin dapat yung buhay natin sa Panginoon. Tomorrow, I will go to the office. I will leave from my home at 6 o'clock and I will be there at 8 o'clock. Amen? Nakaplano. Di ba? So, I will work for 8 hours and after 4 o'clock or 5 o'clock, uuwi ulit ako sa bahay ko. Anong gagawin ko pagkatapos? Na-share mo ba ang salita ng Diyos sa iyong opisina? Na-share mo ba ang salita ng Panginoon sa iyong mga kaibigan? Na-share mo ba ang salita ng Diyos sa iyong mga kapatid? Family? So, dito mga kapatid, minsan, nauubos yung oras natin sa mga bagay. No? Sa mga bagay na nakikita po natin dyan. So, dito po mga kapatid, our journey with the Lord, what will be your participation? Or what will be our participation before the second coming of the Lord? Ito po ang katanungan ng Panginoon sa atin ngayon. What will be your participation or our participation with the Lord? Kaya dito mga kapatid, makikita po natin dito, no? How we sincere love the Lord. If you love the Lord,
kumpleto rin po tayo sa ating pong mga plano. Hindi lang si Noah ang may plano na hawak. Lahat po tayo ay may hawak na plano. As disciple of the Lord, ano po ang maiaambag po natin? Bilang disipulo ng Panginoon, ano ang maiaambag natin para sa Panginoon? Sabi niya kanina, nauuhaw ako. This is the time, this message ay pag-isipan po natin. Pag-isipan po natin. We are not coming here only to hear the Word of God, but we must be a doer of the Lord. Dapat tayo po ay tagagawa rin sa mga isinasabi ng Panginoon. After this service, narinig po natin, pagkatapos, paglabas po doon, wala na naman po yung mensahe po ng Panginoon. Bakit po ang mga pastor ay lagi pong nandoon na nagsisira salita ng Panginoon? Because our purpose, the purpose of the Lord, ay gusto pong lahat kayo ay mapunta sa langit. Ito po ang purpose kung bakit kami nandito. Alam niyo po, kami po yung nagpapaalala sa bawat isa. Pinaalalahanan po kayo namin. Ibinibigay kung ano ang instruction na dapat ito po ay magawa po natin. Mahirap po yung pagdating ng Panginoon, umiiyak ka. Lord, bakit hindi ako kasama sa rapture? Bakit hindi ako kasama? We don't know. Maybe you are a professing Christian or you are a carnal Christian. Hindi mo tinanggap ng buong buo si Kristo sa iyong puso. Dahil kung tinanggap mo si Kristo ng buong buo sa iyong puso, makikita ang iyong bunga. Amen? Makikita. Sabi ng Panginoon, makikita ko sila sa kanilang bunga. Mga kapatid, as I said a while ago, ito po ang instruction ng Panginoon sa mga pastor, that all of you must go to heaven, hindi po sa impyerno. So, dito po mga kapatid, marami po tayong mayambag o magawa para sa Panginoon, especially sa evangelization. Especially evangelization. Alam nyo, ang evangelization, ito po yung main goal ng Panginoon sa bawat Kristiyano. Yung mga ibang ministry, okay lahat yan, but the main goal of our Lord Jesus Christ, bilang ikaw ay tinawag ng Diyos, merong purpose ang Panginoon sa iyo kung bakit ka tinawag upang ma-share ang salita ng Diyos sa buong mundo. Yun po yung main purpose ng Panginoon sa bawat isa. Dahil yung pagpupuri po natin, amen, yung linggo, amen, nandoon nagpupuri po tayo, sama-sama po tayo na sumasamba sa Panginoon, no? Amen. Nagpupuri po tayo dito. But what about after the church? About the church. After the church, ano ang mangyayari sa atin? Kaya nga po, sinasabi ko sa inyo mga kapatid, that after this service, wala po kayong dapat isipin kung hindi yung plano mo para sa Panginoon.
Amen? Yung plano mo sa Panginoon, naghihintay ang Diyos sa atin. Yung mga plano po natin kung ano po ang atin pong gagawin. So, dito po, pupunta po tayo sa panglima. Amen. Panglima. Ano po yung panglima? Yung O is others, sabi niya. So, dito po sa panglima, sa others, you and me must do the task. So, ikaw at ako, kailangan gawin mo kung ano yung ipinapagawa ng Panginoon. Tingnan po natin yung ating mga kapatid ng mga disipulo at ang Panginoon. No? Sino po nandito nung Friday? Sino po nandito nung Friday? Prayer meeting. Friday yun sis, di ba? Friday ng gabi. Sino po yung nandito? Naalala nyo ba kung ano yung mensahe doon sa ating pong prayer meeting? Naalala nyo? Prayer meeting. May mensahe ng Panginoon doon. In the book of Matthew, chapter 14:22, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinauna, no, sa kabilang ibayo. No? Ano ang purpose ng Panginoon? Bakit niya ipinadala yung kanyang mga disipulo? Anong purpose po doon? Dito po yung purpose. Tumawid sila ng lawa at dumating sila. Matthew 14:34, pareho lang po. Tumawid sila ng lawa at dumating sila sa baybayin ng Genesaret. So, ito na po yung you and me, no? You and me must do the task. Anong ginawa po ng mga disipulo at ang Panginoon? Nalaman lang po na dumating ang Panginoon kasama ang mga disipulo. Lahat ng may sakit, dala-dala po doon. At ipinahayag ang salita ng Panginoon in the book of Matthew 35 and 36 upang ipahayag ang Ebanghelyo at pinagaling ang mga may sakit. Ganito rin ang gusto ng Diyos sa buhay po natin. Wala na yung mga disipulo, patay na po yun. So, sino yung mga disipulo? Sino ang gagawa ng mga ginagawa ng mga disipulo nung araw? Wala nang iba kundi tayo. Wala na po. So, kung hindi po natin gagampanan yung pinapagawa ng Panginoon, paano naman po yung mga taga-Genesaret? Kung hindi natin sila pupuntahan. Ibig sabihin, yung mga kapitbahay natin, no? Yung mga kapitbahay natin. Excuse po. So, yung mga, tingnan po natin, kung hindi sila pumunta ng Genesaret, paano nila narinig yung salita ng Panginoon? Paano gumaling yung maraming may sakit? Iyon din po ang gusto ng Diyos para sa atin na gagawin. Kaya nga, ang sabi po ng Panginoon dito is, you and me, no? You and me must do the task. Kailangan gawin po natin yung task. Pang-anim po, responsibility. Meron po tayong responsibility on how the people to be saved. Ito po yung responsibility ng bawat mga anak ng Diyos. No? The main goal of our Lord Jesus Christ to each and everyone, every believer, is to share the salvation to all mankind. Now, ito po yung responsibility ng bawat isa.
In Matthew chapter 28, verse 19. Ang sinasabi po dito, "Go therefore and preach the gospel in all nations." So, humayo kayo at ipangaral nyo ang salita ng Diyos sa lahat ng bansa. Sa lahat ng bansa. Okay, huwag muna tayong pumunta ng Bukawi. Huwag muna tayong pumunta ng May Kawayan. Huwag muna tayong pumunta ng New Zealand. Huwag muna tayong pumunta ng Amerika. Pag-usapan muna natin ang Dulmar. Nandito lang po, within. Ano ang nagawa na po natin dito sa loob ng Dulmar? Alam nyo, I don't know kung ilang taon na po yung Jericho ride po natin sa loob ng Dulmar. Nag-Jericho ride po tayo. And we know, and I know, that God, something na mangyayari po dito sa Dulmar. Mangyayari, ibig sabihin, matanggap si Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Alam nyo, in Saudi Arabia, we do this Jericho ride. At ginawa po namin for 7 times. Alam nyo po ang Saudi Arabia ngayon, open na po ang gawain ng Panginoon. Wala na pong nanghuhuli. Amen? Wala na pong nanghuhuli. Yung mga kapatid ay free na po sila na nagagawain. Even though na nasa loob lang po sila ng mga apartment, yung mga bahay, but they are freely worship the Lord now. At ganun din ang mangyayari po dito po sa loob ng Dulmar. Now, what is the problem? Ano po ang problema? Ano po ang problema? Ang problema po is how we work out to sharing the Word of God. Amen? That is the main problem. Wherever you may go, that is the main problem na maraming Kristiyano hindi po ma-share ang salita ng Diyos. That is the main problem. But today, tanggalin po natin yung problemang ito. Anong gagawin po natin? Tomorrow, we can start to sharing the Word of God. Kung ano man ang pangyayari, ano man ang pagkukulang po natin for the past, tanggalin na po natin yon. Now, we have to start sharing the Word of God, the salvation of mankind. Sabi nga niya, humayo kayo at ipangaral ang banal na salita ng Panginoon. Bautismuhan mo sila sa pangalan ng Ama, sa Anak at Espiritu Santo. After receiving our Lord Jesus Christ, you have to baptize them in the name of the Father and the Son and of the Holy Spirit. Amen. So, now, mga kapatid, kinakausap tayo ng Panginoon. Are we ready to start for sharing the Word of God? Are we ready? Are we ready? Are we ready? Amen. Kailangan na po natin. We have to build our ark. Start to build our ark. Amen? Malapit na pong darating ang Panginoon. Malapit na pong dumating ang flood. Malapit na pong dumating ang Panginoon. Mahirap po mga kapatid. Meron naman isang illustration ito. Alam niyo isang illustration. Yung pagdating ng Panginoon, no? Ito po yung pagdating ng Panginoon. Ito siya, dumating na siya. Bakit ang tao, hindi po siya makatakbo na lapitan at yakapin ng Panginoon? Bakit? Anong problema? Because of sin. Because of sin. But, kung ikaw ay patuloy na sinusunod
ang kautusan ng Diyos, ikaw ay patakbo, nayayakap sa Diyos. At sasabihin naman sa iyo ng Panginoon, well done, good and faithful servant. Amen? Sasabihin sa atin ng Panginoon yun because ginawa po natin lahat yung kanyang ipinapagawa. The same thing, yung barko na pinapagawa kay Noah at nangyari. Sino po ang naligtas? No? Maliwanag po doon. May kontrata sila ni Noah. Yung asawa niya, yung pamilya niya, yung mga anak niya, yung mga asawa ng anak niya, yung mga animal, lahat po nandoon sa loob ng barko. Hindi po sila namatay. Hindi po sila nalunod. Hindi po sila, wala pong nangyari sa kanilang, hindi po sila nasaktan. Just because they are ready for the coming of the Lord. Amen? Now, are we ready for the coming of the Lord? Are we ready? Amen. Kailangan po, ready po tayo. Kaya nga, ipinapangaral po namin yung salita ng Diyos upang tayo pong lahat ay ready po tayo sa pagdating ng Panginoon. Kailangan po ready po tayong lahat. Sayang po, yung pagpunta po natin dito, just imagine yung iba naglalakad, tapos pupunta dito sa loob ng church for 2 hours, tapos ganun-ganun lang. Kailangan may mangyayaring gagawin po natin para sa Panginoon. Amen! Hallelujah! The last one. Ito na po. You have to do. Sabi niya dito, you have to work. Amen. Pag sinabi ng Panginoon, you have to work, you must be work and done. Amen. So, ang sabi po dito titingnan po natin yung naging buhay ni Jonah, no? In Jonah chapter 3 verse 2, ito po yung instruction na ang sabi po, you have to work. So, kailangan po natin magtrabaho. Pumunta ka sa lungsod na Ninive, ipahayag mo ang mga ipinasasabi ko sa iyo. At nagpunta nga si Jonah sa Ninive. Siya'y pumasok sa lungsod at malakas niyang ipinahayag. Ang sabi po ni kapatid na Jonah, gugunawin ang Ninive pagkaraan ng 40 araw. Gugunawin. So, ang nangyari po doon is, naniwala po ang mga taga-Ninive sa sinabi ng Panginoon. Okay? Nag-ayuno silang lahat at lubos na nagsisi pagtalikod sa kanilang mga kasalanan at pati yung hari ay bumaba at hinubad niya ang kanya pong pagkahari. Bumaba po siya sa kanya pong trono. Ibig sabihin, naging pangkaraniwan na katulad lang natin. Tinanggal po niya yung kanya pong pagkahari. Dahil, anong sabi ng Diyos? Gugunawin ang Ninive sa loob ng 40 days. So, dito po mga kapatid, nakita ng Diyos. Nakita ng Diyos yung puso at yung ginagawa po nila. Anong ginawa po nila? Nanalangin, nag-ayuno, ibinigay ang kanila pong buhay at tinalikuran ang kasamaan. Tinalikuran ang kasalanan. At ano pong nangyari? Nakita ng Diyos ang kanilang pagtalikod sa kasamaan, kaya hindi pinarusahan ang mga taga-Ninive. Amen? Ganon po yung pangyayari sa Ninive, no?
makikita po natin yung pangyayari sa Ninibe. No? Sila po ay nagbalik loob sa Diyos. Alam nyo, ang Ninibe, katulad din ang mundong ito. Nandoon po lahat ng kasalanan. Ang Ninibe. Now, dahil sila po ay nagbalik loob sa Diyos, ipinakita nila ang kanilang buhay na tinalikuran ang kasalanan. Dahil sa ginawa o pagsunod ni Jonah. Tignan po natin. Dahil sa pagsunod ni Jonah sa Panginoon. Alam niyo po kung ilan ang naligtas sa Ninibe? Alam niyo po kung ilan ang naligtas? more than 120,000 ang naligtas. Just imagine, paano na kung hindi pumunta si Jonah doon? Actually, in the book of Jonah chapter 1, hindi siya sumunod eh. Hindi siya tumunod. Instead na pupunta ng Ninibe, kumuha ng ticket sa barko at pupunta siya ng Tarsis. Ayaw niyang pumunta doon kasi mga makasalanan ang tao doon. Nandoon lahat. Mamamatay tao. But then, nung pinarusahan ng Panginoon si Jonah, kinain ng malaking isda, 3 days and 3 nights. Sa loob ng isda, doon po nanalangin, nagbalik loob si Jonah at siya po ay sumunod na po sa Panginoon. Amen? 120,000. Ilan ang tao sa Dulmar? Meron bang 120,000 ang Dulmar? Si Jonah lang nag-iisa lang po. 120,000 ang nagbalik loob, tumanggap sa Panginoon. Ilan po tayo rito? Natatayo bilang mensahero ng Diyos, bilang kanya pong alagad ng Diyos. Ilan po tayo rito? Kung lahat po ito ay gagamitin sa loob ng Dulmar, amen. Lahat po yan magiging Kristiyano. Amen? Magiging Kristiyano lahat po yan. At ganoon din po ang ginawa ni kapatid na Noah at ginawa nga ni Noah ang lahat ng inutos sa kanya ng Diyos. In the book of Genesis chapter 22. So, ano man ang ipinagawa ng Panginoon kay kapatid na Noah, natapos po niya yung barko at naligtas po ang kanya pong pamilya. Amen? Amen. So, the last verse in 1 Corinthians 15:57, ito na nga po mga kapatid. Magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tayo'y binigyan niya ng victory, tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Amen? Nailagay po natin ba sa ating puso, isipan, ang aral na gustong mangyari sa buhay po natin sa umaga pong ito? Tayo po ay tumayo pong lahat. Hallelujah, Jesus. We praise you. We glorify your name. Hallelujah, Jesus. We praise you, Lord God. Lord, sa umaga pong ito, Panginoon, narinig namin, O God, ang iyong tinig. Narinig namin ang iyong mga salita, Panginoon. O God, gawin mo rin kami, Panginoon, na katulad kay Noah, Panginoon, na hindi naman alam ni Noah na magkakaroon po, Panginoon, ng
flood na ganung kalaki, Panginoon. Malayo po siya sa dagat, malayo po sa ilog, Panginoon. But siya po ay nananampalataya sa sinabi ng Diyos na siya po ay gumawa ng isang barko. Lord, starting today, Panginoon, touch our heart, our mind. Lord, I pray, O God, i-remind mo lagi, O God, ang mensahe mo sa bawat isa po sa amin, bawat segundo ng aming pong buhay, Panginoon. Na Lord, magawa rin po namin ang katulad ng ginawa ni Noah, ang mga alagad mo, Panginoon, si Jonah, Panginoong Jesus, hallelujah. Salamat sa kanila pong buhay na amin pong sinusundan, O God. Sinusundan na magawa rin po, Panginoon, ang iyong mga ipinagawa sa kanila, Panginoon. Lord, truly, O Lord God, as you said a while ago, wala na po ang mga disipulo, wala na po ang mga apostoles. Kaya, Lord, kami po yung sumunod na generation, O Lord God. Kami po yung gagawa sa mga ipinapagawa mo, Panginoon. Kaya, Lord, sa buhay po namin, O Lord God, may kahinaan po kami, Panginoon. May mga problema, Panginoong Jesus. Father God, hawiin mo lahat ang mga problemang ito, Panginoon. Upang sa amin pong paglabas sa church na ito, Panginoon, maumpisahan po namin ang iyong mga ipinapagawa sa buhay po namin, O Lord God. Lord, truly, O God, wala po kaming magagawa kung wala ka sa buhay po namin. Kaya, Panginoon, we are praying, O God. We are praying, Panginoon. Ikaw ang patuloy na manguna sa buhay po namin. Ikaw ang patuloy, Panginoon, na magbibigay ng kapangyarihan sa amin, Panginoon. Ang banal mong Espiritu, O God, ang siyang mag-guide, Panginoon, sa amin, O God, sa lahat ng amin pong gagawin, O God, sa loob ng isang araw, Panginoong Jesus, upang sa gayon, Panginoon, O Lord God, magawa namin, O God, ang iyong kalooban, Panginoon. Lord, salamat. Salamat, O God, sa bawat mga anak mo na naririto, Panginoon. O God of Israel, have mercy on us, God. Lord, alam mo ang nilalaman ng aming mga puso, Lord God. Right now, O God. Right now, O God. Alam mo rin, O God, kung ano ang bilang ng aming mga buhok, O God. Lord, wala po kaming maitago sa iyo, Panginoon. Dahil ikaw ang aming Diyos na omnipresent, O God. Sa lahat ng dako, Panginoon, ay naroon ka, Panginoon. Kaya nga po, Panginoon, sinabi mo, Panginoon, sa book of Matthew 28:20, Panginoon, sasamahan kita hanggang hanggang doon sa dulo ng mundong ito. Kaya Lord, salamat, Panginoon. Mga kapatid, have faith with the Lord. Yung pananampalataya na ibinigay sa atin ng Diyos, ito ay dapat magawa at lahat ng ating kailangan na magawa po natin para sa Panginoon. O God of Israel, salamat
Salamat sa araw pong ito, Panginoon. Sa oras pong ito, Panginoon. Lord, ipatong mo, O God, ang iyong mapagpalang kamay sa bawat isa po sa amin. Salamat. Salamat sa iyong presensya. Salamat for visiting us once again. Salamat sa mga salita mo. Lord, huwag mong hayaan na lalabas ang bawat isa, Panginoon, na hindi dala-dala ang iyong pagpapala. Kaya, Lord, maraming salamat, O God, sa umaga pong ito. Sa iyo lahat ang kapurihan, pagdakila, papuri, Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. Ayan. Hallelujah. Tayo po ngayon ay dadako sa ating victory song. Ayan. Maaari po ba bago tayo kumanta, ay sabay-sabay po nating sabihin, Victory! 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 Hallelujah! Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat, Lord, sa mensaheng ibinaba mo, Panginoon. Hallelujah. Tayo pong lahat ay umawit at sumayaw para po ito sa ating Panginoon. Come on, church! May galak, may saya at tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaaw. May awit, may sayaw at papuri para sa Diyos, na hatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog na ay kapayapaan, handog na ay kagalakan, handog na ay kalakasan sa bawat pusong napapagaan. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para kanino? Sa Kanya! Hallelujah! Minsan pa po, may galak, may saya, at tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaaw. May awit, may saya, at papuri para sa Diyos, na hatid ng pusong pinagpala ng lubos. Handog na ay kapayapaan, handog na ay kagalakan, handog na ay kalakasan sa bawat pusong napapagaan.
Jesus. Thank you, Lord. Amen. Amen. Bago po tayo mag-closing prayer, tawagin po na natin si Sister Clarita. Siya po ay maglalakbay muli patungong New Zealand. Hallelujah. Atin pong itaas ang ating pong mga kamay. Hallelujah. Father God in heaven, in the name of our Lord Jesus Christ, Lord, amin pong itinatagubilin ang amin pong kapatid na Sister Clarita, Panginoon. Father God, Lord, we pray, O God, ang kanya pong mga dokumento na maayos po ang lahat, ang kanya pong mga bagahe, O God. Lord, we pray, O God, na ang lahat ng ito ay madala po niya sa New Zealand, Panginoon. At amin pong itinataas sa iyo, Panginoon, ang eroplano na kanya pong sasakyan. Father God, Lord, we ask, O God, the Holy Spirit, na siya ang mag-guide sa kanila pong pag-take off. Ang piloto, Panginoon, gabayan mo, Panginoon, na makapag-take off ng maayos ang eroplano, Panginoon, at sa kanila pong paglipad sa himpapawid, Panginoon, ang banal mong Espiritu, ang siya pa rin nagagabay sa kanila hanggang, O God, sa kanila pong paglanding, O God, sa New Zealand. Salamat po, O God, at alam namin, Panginoong Yesus, Lord, na ang presensya mo sa buhay ni Sister Clarita, gabayan mo siya, Panginoon. Lord, sa kanya pong pag-stay sa New Zealand, Panginoon, kayo ang patuloy na maggabay at mag-ingat sa kanya. 10, O God, ng pamilya po, Panginoon, nila, ang aming pong mga kapatid po, Panginoon, O God. Hallelujah. Father God, ang kanila pong mga anak, Panginoon. Lord, Father God, we pray, O God, na hanggang sa New Zealand, Panginoon, ay pupurihin at sasambahin ka ni Sister Clarita, Panginoon. Salamat po, O God, sa oras pong ito. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Sa ating pong benediction, in the book of 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang iyong gawa sa Panginoon. Hallelujah. Father God, salamat po, Panginoong Yesus, sa umaga pong ito, O Panginoon. Kami ay patuloy na nagpupuri, sumasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Lord, Father God, sa aming pong paglabas, we pray, Panginoon, na ikaw pa rin ang aming pong maisip, Panginoon, at ikaw ang aming pong paglilingkuran, Panginoon. Kaya, Panginoon, salamat sa mensahe mo sa umaga pong ito. Itimo mo ito, Panginoon, sa aming mga puso't isipan upang saan man kami dumako, Panginoon, ma-share po namin ito, O God, sa aming pong pamilya, sa aming pong kaibigan, at relatives po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, ang lahat-lahat ng ito, Panginoon. Sa iyo lahat ang kapurihan, pagdakilat, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.